Sa isang makabagong hakbang, in-announce ni US President-elect Donald Trump ang kanyang plano na gawing leader ang Amerika sa pandaigdigang crypto innovation. Yan. Ito po ay isang malinaw na paglayo mula sa mga polisiya ng nakaraang administrasyon na tila hindi po gaanong pabor sa industriya ng crypto. Ayon po kay Pangulong Trump, ang crypto ay hindi lamang po tungkol sa technology, kundi isa po itong strategic na pagkakataon para manatili ang US sa tuktok ng ekonomiya at innovation. Ibinahagi rin ni Pangulong Trump ang kanyang administrasyon ay magpapatupad ng mga regulasyon na balanse ang proteksyon sa kalikasan at ang pagpapalago ng crypto economy. Kanya pong itinalaga si Ginoong Lee Zeldin upang siguruhin ang environmentally responsible crypto initiatives. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisan po natin sa kung bakit sinusuportahan ni Pangulong Trump ang crypto leadership. Ayon po kay Pangulong Trump, mahalagang maagapan ng Amerika ang mga bansang tulad ng China na aktibong tinatanggap ang blockchain at saka cryptocurrencies. Para kay Pangulong Trump, hindi lamang po ito isang usapin ng ekonomiya kundi ng global competition. Katulad po ng space race ito na nitong nakaraang siglo. Sa pamagitan po ng cryptocurrency ay nais niyang palakasin ang posisyon po ng Amerika bilang isang leader sa technology at saka global finance. Ngayon ay ano naman po ang papel ni Cynthia Lummis sa Bitcoin race na ito? Yan, kasabay po ng paninindigan ni Pangulong Trump ay sumuporta rin ang US Senator na si Madam Cynthia Lummis sa kanyang layunin. Ayon po kay Madam Lummis, ang Bitcoin race ay kasing halaga po ng space race noong panahon ng Cold War. Para sa kanya, ang pangunguna po sa cryptocurrency industry ay mahalaga upang masiguro po ang kinabukasan ng economy ng Amerika. Dagdag pa niya ay maaring umanong gamitin ang pagbili ng Bitcoin bilang estratehiya upang mabawasan ang national debt ng US ng kalahati sa susunod na 2 dekada. Sa ganitong paraan ay hindi lamang po laban sa inflation ang solusyon ng crypto, kundi maaari rin po nitong palakasin ang dollar bilang global na pera. Ngayon ay paano naman po tumugon ang crypto market? Ayan, ang mga pahayag ni Pangulong Trump ay nagdulot po ito ng positibong epekto sa crypto market. Umakyat po ang presyo ni Bitcoin sa $102,377. Ito po ay isang 1.38% na pagtaas sa loob ng 24 oras. Bagamat bahagyang mas mababa ito sa all-time high na $103,900, ipinapakita po nito ang patuloy na resilience ni Bitcoin bilang nangungunang cryptocurrency. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investor ni Bitcoin. Yan, meron pong ang balitang ito ay meron pong dalang pag-asa. Kapag ang US ay naging pro-crypto sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Trump, maaring magresulta po ito sa mas maraming global na kumpiyansa sa cryptocurrency market. Ito ay pwedeng magdulot po ng pagtaas ng presyo ni Bitcoin at maging iba pang mga cryptocurrencies na siyang magbubunga ng mas malaking oportunidad sa pag-trade at pag-invest. Sa kabila po nito ay mahalaga ring mag-ingat. Ang mabilis po na pagtaas ng presyo ay maaring magresulta ito sa mataas na volatility. Kaya kung ikaw po ay nag-i-invest sa crypto, siguraduhin may sapat kang kaalaman at plano sa risk management. At sa wakas ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang inisyatibo po ni Pangulong Trump ay isang makapangyarihang pahayag para sa hinaharap ng cryptocurrency. Ipinapakita nito na unti-unti nang nagiging mainstream ang crypto at kinikilala bilang mahalagang bahagi ng pandaigdigang ekonomiya. Subalit, habang ang kanyang mga plano ay promising, mahalaga rin ang tamang implementasyon ng mga regulasyon upang hindi ito magdulot ng over-regulation na maaaring makasakal sa industriya. At sa huli, ang balitang ito ay nagpapakita po na ang crypto ay hindi na lamang isang alternative asset.
Ito po ay nagiging bahagi ng mas malawak na ekonomiya at geopolitics. Kung tama ang pagpapatupad ng mga plano, hindi lamang po ang US ang makikinabang, kundi pati na rin ang buong global crypto community at kasama na po tayo dyan bilang mga Pinoy traders at investors. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.